Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating our Bible knowledge of the day. Sa araw po na ito ng July 8, Wednesday, and po, Proverbs 22 po, 29. Bible says, "He is thou a man diligent in his business, he shall stand before kings, he shall not stand before mean men." Okay? So, a man diligent in his business po ang ating pamagat. Kaya yung diligent po dyan, mahir sa Hebrew word, ibig sabihin ay quick, skillful, ready, and hasty. Kumbaga, talagang handang-handa po siyang magtrabaho mga kapatid, mabilis, ready na ready, at because of his skill. Alright? So, it implies a deep commitment to continually improving and mastering your craft, yung iyong mga trabaho. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng diligent. Hindi dahil sa, alam niyo po, yung naipanganak ito ay walang alam pa. Talagang masipag lang talaga siya, mabilis lang talaga siya. Okay? Doon sa mga bagay na kinakailangan niyang i-improve, i-master na mga trabaho, mga kapatid. Alright? So, deep commitment talaga. Hindi po siya malaruin, hindi po siya na out of focus or nayayaya ng mga kaibigan na wala naman, saysay ang gagawin. Talagang meron siyang deep commitment para mag-improve, para ma-master niya yung kanyang mga craft or trabaho. Alright? So, standing before king signifies promotion, influence, and success. High quality work naturally seeks for itself and gets your notice by people of high status and importance. So, he shall stand before kings. Kumbaga, nakatayo siya sa palasyo, mga kapatid, sa hari. So, na-notice ang kanyang mga ginagawang influence at mga success sa kanyang buhay. Kaya na-promote po siya eh. And he shall not stand before mean men. Hindi siya nakatayo sa yung mean men ay yung mga ordinary people, na average people na walang plano sa buhay. So, hindi siya doon sa mediocrity, doon siya sa laging nag-i-improve. Bakit? Yan ang diligent. So, number 1, God values faithful, careful, and consistent work. Mahalaga sa Panginoon, pagpapalain niya ang isang consistent na nagtatrabaho. Number 2, diligent means doing your best even when no one is watching. Kahit walang Kaya nga mga anak, kung ikaw lang ang nagtatrabaho sa bahay, sa eskwelahan ninyo, sa church, or saan man yan, magtrabaho ka pa rin, doing your best. Hindi dahil wala kang kasama, ay magre-relax ka na rin, pakaang-kaang. Dapat ay nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, kahit walang nakakita sa'yo. Alright? So, number 3, excellent is often the result of daily discipline, not occasionally effort. Kaya nga, disiplina po ang kailangan sa pagiging pagkamit ng goal mo. Alright? Araw-araw po yan. Improving yourself, being consistent, until you achieve your dreams in life. Kinakailangan masipag ka. Yung iba nagtatrabaho, yung iba naglalaro, ikaw nag-aaral. Yung iba naglalaro, ikaw nagtatrabaho. Yung iba nakatambay, ikaw ay nag-i-improve, nagfo-focus, nagtatrabaho. Di ba? So, discipline po ang kailangan. Sa ating principle of the day po, diligence breeds determination to excel in your work. So, nagbe-breed po yan ng determination para mag-excel ka sa iyong work. Kaya na po ang ating Bible knowledge of the day. Magandang araw po sa ating